Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating pong vlog. Ito po ay encouragement sa araw-araw po nating kinakaharap. At tunay nga sa umagang ito, nais ko po kayong encourage regarding po sa mga nangyari sa ating panahon, lalo-lalo na may mga bagyo po ngayon sa ating pong bayan, sa ating pong bansa, di ba? So i-connect ko po ang nangyayari po sa ating sitwasyon ngayong araw na ito o sa ating time of typhoon o storm na kung saan makikita po natin ito sa Matthew 8 verse 23 to 27. Ang sabi dito ng banal na salita ng Panginoon, "Then Jesus got into the boat and started across the lake with his disciple. Suddenly a fierce storm struck the lake with waves breaking into the boat. But Jesus was sleeping." In verse 25, sabi dito, "The disciple went and woke him up, shouting, 'Lord, save us. We're going to drown.' Jesus responded, 'Why are you afraid? You have so little faith.' Then he got up and rebuked the winds and waves, and suddenly there was a great calm." In verse 27, the disciples were amazed. "Who is this man?" they asked. "Even the winds and waves obey him." Hallelujah! Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So ating pong tutuunan ang sa oras na ito ay patungkol po sa pangyayari po sa mga disciple ng Panginoon na kung saan humarap po sila sa isang bagyo ng sitwasyon ng buhay po nila. Ngayon, pinamagatan ko po ito as storm without a warning. Sa panahon po natin dito sa bayan po natin, meron po tayong mga technology na kung saan bago pa lang dumating ang bagyo sa lupa dito sa bayan po natin sa Pilipinas, ay meron na po tayong alert, may announcement na po ang ating government na kung saan ay meron pong mga darating na bagyo, kung ano man po yan, hangin o malakas na ulan. So makikita po natin ngayon sa sitwasyon ng ating pong bayan ngayon ay marami pong binabaha, marami pong nasisira mga pananim, marami pong nasisira mga bagay-bagay. At ngayon nga po punong-puno ng mga basura ang ating pong mga kanal, ang ating pong mga lugar na kung saan ito po ay dulot din ng mga bagyo. At ganoon din nga po nawa-wash out po kasi lahat. Ngayon dumating din sa panahon na 'to, nung panahon ni Hesukristo, na kung saan inallow talaga ng Panginoon maranasan ng disciple niya ang bagyong ito sa kanilang buhay. Inallow talaga. At mapapansin niyo nga po diyan sa verses na 'yan, natutulog ang ating Panginoong Hesus. So tingnan po natin ano ba yung matututunan natin dito sa verses na 'to. The storm arose without a warning. Nung time na yun, wala pa mga government na para magsabi kung kailan babagyo, di ba? Ang nangyari yan, walang warning, dumating yung bagyo. A storm threatened to sink the disciples' boat. So, sa sobrang lakas ng hangin at mga alon, pwedeng lumubog ang kanila pong sinasakyang bangka. So the storm caused fear in the disciple as they called out to Jesus. The storm did not worry Jesus, natutulog lang po ang ating Panginoon. Na kung tutuusin, hindi po yan yate, hindi po yan isang malaking barko na kung saan para makatulog po ang isang tao. Pero siya lamang po, sa 13 tao na nandun sa bangkang yun, siya lamang po ang nakatulog. Jesus, sabi dito, Jesus responds to the disciple call sapagkat ang mga disciple po noong time niyan, natakot sila, so tinawag nila ang Panginoong Hesus. Pero si Jesus Christ nag-response, hindi dahil sa bagyo, kung hindi doon sa response o sa pagkatawag ng kanyang mga disciple. So ang ginawa ng Panginoon, Jesus confronts the disciple fear and lack of faith. So kinausap niya ang kanyang mga disciple, bakit ang liliit ng inyong pananampalataya? At tapos ang sumunod po doon, nakita po natin sa kwento, Jesus calms the wind and the waves. Then nagkaroon ng authority ang Panginoon over the storm. At makikita po natin doon sa verses na yan, na namangha ang mga disciple. So, ang mga disciple po natakot sila na sila'y mapahamak. Ang mga disciple, hindi nila nakita yung pwedeng mangyari, pwedeng gawin ng Panginoong Hesus. Pero nung gumawa ang Panginoong Hesus, namangha silang lahat at nawala ang kanilang takot nung time na yun. At nga sabi nga po, doon nakita nila na even ang dagat o ang tubig, ang hangin ay sumunod sa ating Panginoon. So the disciple had been with Jesus for some time now. Nung time na yon, kasama ng Panginoong Hesus, nagpakita ang Panginoong Hesus ng himala, pero nandun pa rin yung takot, di ba? Nandun pa rin nagkakaroon, pag dumarating without a warning ang sitwasyon, nagkaroon sila ng takot. They witnessed Jesus healing,
the sick, and they were learning more about Jesus every day. And yet, they become fearful in their present situation. Grabe, no? Parang tayo lang din in the present time po natin, marami tayong naririnig, we are in the church, we are in the Bible study, we are listening to the Word of God every Sunday, every week, di ba? Pero nakita natin pag dumating yung bagyo sa buhay natin without warning, yung mga problema, mga tribulation, persecutions, every problem na yan, nayayanig po ang mga mananampalataya. Nayayanig ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pero nakita po natin, same din scenario yan doon po sa mga disciple ng Panginoon. So ano po ba yung naranasan ninyo sa present o siguro mga past din na mga unexpected storm ng buhay ninyo? Meron po ba kayo maiisip ngayon na mga unexpected? So, many of life difficulties and storm occur unexpectedly, causing fear and anxiety in our hearts. Nagkakaroon po talaga ng takot kahit sino naman po sa bulusok po ng problemang 'yan, nararamdaman natin yung anxiety, nararamdaman natin yung worry, nararamdaman natin yung fear, dahil tao lang po tayo. So the disciple needed to learn not to fear the physical storm, instead they needed to develop faith to look past the storm. So kailangan daw ma-develop, kaya pala inilaw ng Panginoong Hesus yun, because gusto niyang turuan ang kanyang mga disciple na hindi yung sitwasyon ang ating dapat makita, kung hindi yung dapat natin makita yung future para yung sitwasyon ngayon magiging past na siya. Na ulitin ko po, yung sitwasyon natin ngayon, presently, dapat daw pala makita natin yung future because we have the authority, we have the dominion. So yung future na yan, yung sitwasyon mo ngayon, presently, magiging past yan. Ibig sabihin tapos na. So dumadaan lamang po kasi ang bagyo, di ba? Mapapansin niyo naman sa loob ng panahon ng bagyo, dumadaan lang yan. Makikita niyo naman kahit doon sa mga TV po natin ngayon, 'di ba? Sa ating mga monitors po ngayon. Makikita niyo 'pag tinignan niyo po yung flow ng bagyo, dumadaan lang po 'yan, umaalis din dun sa lugar na 'yan. So gano'n din po tayo, dumadaan lang din po yang bagyo, hindi po laging panahon ng tag-init o laging panahon ng taglamig, kailangan din dumaan din tayo sa bagyo. So Jesus uses the storm as a teaching moment for his disciple. The disciple will be able to look back to this moment and recall Jesus' words and have faith, not to be overwhelmed by what might appear to be hopeless. So tinuturuan tayong lahat po ng Panginoon, kaya po tayo dumadaan sa bagyo. Sa panahon na 'to, ito ang panahon ng bagyo sa bayan po natin. So ibig sabihin hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. There is always hope because dumadaan lamang po tayo sa bayan natin ng bagyo, gano'n din sa buhay po natin mga kapatid. So many people who found themselves in a hopeless situation were physically healed by Jesus and encouraged to believe. So lahat po tayo nakaranas na ng magagandang bagay sa ating Panginoon. Pero 'pag dumating sa bulusok po yung problemang 'yan, natataranta tayo, nagwo-worry tayo, natatakot tayo. So ano lang mo kailangan nating gawin? Number one, kagaya po ng ginawa ng mga disciple po, they have to call on Jesus. Hindi dahil takot na takot ka, kailangan mo laging manalangin. Kailangan mong tawagin ang pangalan ng Panginoon sapagkat sinabi po ng Biblia, those who call on the name of the Lord will be saved sapagkat siya po ang may authority over the storm, over our storm in life. So let me encourage you mga kapatid, as you walk in faith in Christ, storm may come upon you without any warning. You may develop a sense of fear at times, but remember, brothers and sisters, to call out to Jesus Christ. He will answer you. Hindi kanya, alam niyo, di ba, sa kwento, hindi naman siya nagising dun sa talsik ng mga tubig ng dagat na yon o ng hangin na may ulan na yan, di ba? Nagising siya sa tawag ng mga disciples niya. So no storm is too big or situation or too small. Wala pong malaki o maliit ng bagyo ng buhay po natin na hindi kayang lutasin ng Diyos. So allow po natin yung faith natin over fear. Huwag po tayong matakot. You must be still and know that He is God and pray. Di ba? Ano to? Kailangan mo lamang na alalahanin, magkaroon ka ng pananampalataya, kailangan mo lamang magtiwala sa ating Panginoon na siya ang kikilos sa iyong mga problema, sa mga pagsubok ng iyong buhay. Kagaya po ng sitwasyon na naman natin ngayon dito sa Pilipinas, tayo po ay binabagyo na naman, marami na naman pong nangyayari sa ating kapaligiran. Pero
lahat po yan ma-o-overcome po natin dahil tayo po ay sanay na. Ang bayan po natin ay laging pinapasok ng bagyo pero sanay na tayo. Amen po ba? So ganun din sa ating buhay pananampalataya, sinasanay tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya po purihin ang Panginoon dahil po sa sitwasyon natin ngayon, meron din tinuturo ang Diyos sa ating po patungkol po sa kanyang salita. Sambahin ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Aming amang Diyos na nasa sa langit, salamat po dahil sa oras na ito, muli niyo po kaming in-encourage, Lord God, na mga bagyong nasa sa buhay na ito, Panginoon, ay pansamantala lamang. Yes, nagugulat kami, nakakaramdam kami ng worry, pero naniniwala kami, Panginoon, tinuturuan mo kami araw-araw, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Lumago ang aming pananampalataya, lumalim ang aming pananampalataya, panghawakan ang inyong mga salita at laging tumuon lamang ang aming tingin sa aming Panginoong Hesus. Kaya po, O Diyos, salamat po, Panginoon, na tunay nga kami po ay tinuturuan ninyo, pinapalakas ninyo sa araw-araw. Kaya po, Lord, bigyan niyo po ang bawat isang nanonood ngayon ng inyong pong kapangyarihan, ng inyong banal na espiritu na kung saan sila po ay magtiwala lamang sa inyo, Panginoong Hesus, at sa inyong mga salita. Sambahin ka, kumilos ka, Panginoon, sa mga buhay ng mga pinagdadaan ng problema ngayon. Ilayo niyo sila, iligtas niyo sila sa mga problemang ito at magkaroon po ng kaginhawahan, magkaroon po, Lord God, ng solusyon ang kanila pong mga sitwasyon. Purihin at sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you. Hold on to Jesus. Look unto Jesus because He is the author and finisher of your faith. God bless you and have a great day.